Dalawang hango na yun kung aabot ng 2 tonelada. Ipapakita ko ngayon sa inyo ang napakarami toneladang mga hito ang mga na-harvest ngayon. Para sa ating mga ka-farmers na nagbabalak pumasok sa farming business, ito rin ay isang magandang pasukin o idagdag natin sa ating farming business. Kung wala sa plano mo ang pag-aalaga ng hito, baka ngayon idagdag mo na sa listahan mo. Kabilang din ito sa magandang pasukin sa negosyo mga ka-farmers. Kasi ang hito mga ka-farmers within 3 months to 4 months ay pwede nang mabinta. At ang kagandahan sa pag-aalaga ng hito ay hindi ito masilan. Ang hito farming na ating pinuntahan, ang gamit nila ay concrete pan. Maganda ang concrete para sa may mga budget kasi mas matagal itong mapapakinabangan at paulit-ulit kang makakapag-alaga dito ng hito. Pero kung hindi naman kalakihan ang inyong budget mga ka-farmers, pwede tayo gumamit ng pond liner. Ang pond liner mga ka-farmers, napakabilis ikabit at mabibili yan sa mga online platform at napakarami yan mga ka-farmers. Hindi mahirap hanapin. Kung napakaraming hito ang inyong nakikita sa ngayon, mamaya mas marami pa at toneladang hito ang ating ipapakita sa inyo at i-harvest. Ang presyohan ng hito ngayon mga ka-farmers, pag ito ay nasa merkado, or yung mga naglalako, yung mga umiikot, nagpakamotor, may mga sidecar na may dalang hito, 180 to 200 ang presyohan sa ngayon mga ka-farmers. Para naman sa ating mga ka-farmers na nagtatanong ano ba ang masarap na luto ng hito. Napakasarap ito na inihaw, pwede rin adobo sa gata, at pwede rin deep fry mga ka-farmers. Ito yung mga malalaking hito. Bibilhin ko sana, kaso sabi ni sir, sayo na lang yan, libre ko na para sayo. Maraming salamat nga pala sa pag-contact sa atin para ipakita ang kanilang pag-harvest ng kanilang naglalakihan hito at napakarami. Ito yun mga ka-farmers. Pagkatapos mag-harvest doon sa concrete pond, sabi ni sir mag-harvest din sila sa kanilang fish pond dito sa kanilang bukid. Kaya sumama na rin ako para ipakita sa inyo. Yan. Tignan po natin yung buntot. Kaya kalagi na naman lang yung tali. Yan. Yan, sinasali na po. Sinasali na, yun na. Yan. Yan, pag ganun daw po pala magsali na yan. Simulado na nakita niyo po. Buhat-buhat, pasan-pasan. Yan, sasalin po na pa unti-unti dyan. Maraming dugong? Ang isang piraso, 3 kilo? Ganyan po kabibigat ang isang piraso ng hito. Oversize. Sabi po ng iba, hindi raw po oversize. Kulang pa daw sa sizing sa laki ng hito. Pero ngayon po, makikita nyo, sobra sa laki ng hito ang tingalaga. Ito po, nakita nyo sa sakong gumagalaw na yan. Hito po yan, sa akin po yan. Iwi ko sa bahay yan. Yan, kunting abang pa. Yan, malapit na. Ayan na. Tutulungan na po. Hala, si kuya nilalambig niya. Tingnan niyo pa ni kuya nanginginig. Kape! Nilalambig na. Hindi po may salin mga po ng bulsa. Alalay. Yung bulsa, napakaraming laman. Hindi ba ako bini kuya? Sige. Yan. Tulong, hila. Yan, napakarami po. Diyos ko, napakarami talaga oh. Takot pala eh. Yan, alalayan nyo, hawakan nyo yung mga tali sa gilid para hindi sila yung makatakas o umangat yung pinakagilid. Kasi po pagka umangat po yan, lahat po ng hito na huli ay lahat sila isa-isang lalabas. Ayan o, pakarami kilalaki, umahon na. Sa pakabigat. Sandaan tinilada yan. Pakarami. Diyos ko. Balik mabigat. Pangalawang hila. Madami ng laman, no? Pakalaki. Madami ng laman. Kailangan pag... Pinagtulong-tulungan na. Ang humihila, ilan na po humihila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siyam po sila, tapos bumitaw po yung dalawa. Nangalay kay hila dahil sa sobrang bigat, sobrang dami ng laman. Grabe. Halo-halo na, mas maraming malalaki. Napakarami. Nakakatuwang pagmasdan kung gaano karaming hito. Kay lalaki. Boss! Sobrang dami yata nang makukuha. Sumobra doon sa limit.
Wala. Ayaw na bumaba ng hito kasi nga wala namang magalawan sa loob. Ang hataan mo, ire. Yan, pinapawala na po. Pagmasdan nyo, sobrang dami, grabe. Hindi nga magkakawala, hawak mo yung dulo eh. Hindi nga magkakawala yung hito, hawak mo yung dulo ng butas eh. Yung hito po, binubuhat na nila ron, pinagtutulong-tulungan iangat, nasa tubig. Yan. Yan, sa taas ng hila, tama yan, sa taas ng hila. Yaboy mo. Yan, pre, angat mo pa, pre. Tama na. Hindi nakakalabas ko. Napakarami. Naliligo na sila. Sa dami talaga, grabe. Hirap po na yung ginagawa nila. Pero nakakatuwa po. Sobrang saya ko po dahil nakita ko po yung alagang hito ni Idol Soto na ganyang karami. Halos parang hindi siya nabawasan kahit anong duman yung bagyo at umapaw po to. Diba natapunan po tayo ng tubig. Marami nakalayang hipon, hito. Ayan, pagbasdan nyo po ngayon, yung hinahango namin, kung gaano karami. Grabing dami oh. Napakakapal po. Sa kapal talaga, di ko masabi kung sa pangalawang hango na yun, kung aabot ng 2 tonelada o 3. Ganong karami po yung hito. Hindi pa ako kasama yun nandyan sa ano, kasi hindi na mahulat yan, nasa salok ng sadsad o ng pagpukot. Napakarami talaga, grabe. Oh, may naiwan pa doon, kinuha lang yung kalahati. Hindi makalabas. Ayun, pag ganun pala. Parang pinagugulong. Ayun, lumabas na yung malalaki. Ayan oh, lumabas na oh. Napakalaki niyan. Grabe. Napakarami. Yan, tumulong na po si boss. Nakita niya si boss, tumulong na po. Para mapawala na yung nakuha sa pukot at nandiyan sa bulsa ng pukot. Napakalaki, di mo kaya iangat, Melvin. Naligo na si Melvin sa isang hitong malaki. Hindi niya may angat. Grabe po, lalaki yung hito. Kita niyo po mga idol. Kilalaki. Ganito po. Teka lang, huwag ka bumalik. Mabalik eh. Babalik. Ito po mga idol, pakita ko po sa inyo isang praso. Teka lang, Duday. Kamay mo. Ito po isang praso. Tinimbang natin. Ayan po. 3 kilo. 3 kilo po ang isang piraso. Yan po yung dugong. Napakarami pong sizing na ganito kalalaki. Laki no? Bunso? Laki. Grabe, laki ng hito. Yun, napakarami talaga. Mabigat na, kaya nga unti-unti. Hindi naman tayo makapagpalabas. Oh, boss, dito ka mama. Angatin mo. Yan, pantayan. Yan. Yan, ganun. Babalik mamaya ulit. Huwag mo pupersahin. Kaya muna. Palalabas natin mo na dyan. Ano mo pala? Sila sa labas. Tama lang unti-unti. Oh. Bakit ba bumalik yun eh? Ayun, malapit na po. Mailabas lahat ng hito. Sa sobrang dami talaga, nagkagulo na kami. Ayan po, basta yan po, pinakita ko na po sa inyo. Napakalalaki, grabe. Sa dugong lang, may tinlada na agad eh. Ayan, yan, susunod na yung natira. Ayan. Sakto yan. Hindi. Parang ibabalik yata. Ano ba, ibabalik? Gano'n mo lang. Yan, may natira po doon mga idol. Mamaya na po yun sa pangalawang hango. Yun, isinali na po yung pangalawang iniwan doon. Eto na. Naipasok na lahat. Nakita niyo po, kay lalaking hito. Eto malalaki. Yung nahuli. Puro. So yan, makinig ka kasi sa isa. Tinuturuan ka sa ilalim ng angat. Yan, payagyag. Iyagyag mo gano'n, yagyag. Ayan, Nunoy, pasok kayo sa loob. Yan. Yan, yagyag. Sige. Yagyag lang. Yan, lalabas yan. O, kay lalaki o. Yan na. Ayan na. Saktong-sakto, nag-aabot na. Kay lalaki, ito no. Oh. Napakalaki, yun no. Napakalaki no. Kitang-kita niyo ba yun? Yun no. Yan na lahat sila, malaki oh. Yan. Sige, bus niyo pa. Huwag pa abutin sa akin. Nagtuturo lang ako. Sige, isa pa. Marami pa naman yung bulsa. Ubusin. Dalawang hati pa. Sobrang dami na talaga. Paano gagawin natin dyan? Sa pakarami niya, hindi natin kaya ubusin yan. Sa dami niya, kaya nyo ubusin kainin yan? Huh?
Eh, pwede kang mahiga dyan, di ka lulubog. Kasi, saka pa ng hito. Yan, mag-ano na po, mamimili na po. Bababa na yung pinakalambat. Sasalok na, mamimili na, tapos ililipat na po dito para ilagay na doon sa tamang lalagyan. Ha? Kaya mo muna yan dyan. Napakalalaki nila. Kaya masarap dyan, papakin. Masarap dyan, mukbang. Grabe mga kaparmers, talagang nakaka-enjoy panoorin yung mga hito. Pagkatapos i-harvest, ilalagay dito sa isang table na ito para paghiwa-hiwalayin ang bawat sukat. May medium, may large, may big, at may oversize. At pagkatapos dito mga kaparmers, diretso na ito sa mga kukumpra sa merkado at mga babagsakan nila ng mga restaurant at ibang mga kantin mga kaparmers. At meron din kumukuha sa kanila yung mga naglalako, yung mga nagpakamotor. Pero sabi ni sir, bago tayo umuwi, magkaroon muna tayo ng salo-salo. Ayan, nag-iyaw sila, nagprito at naggata ng hito mga kaparmers. Sarap ng libre. Para matanggal yung lansa, pinaliguan muna ng asin at saka pinasundan ng paligo na limonsito. Yan, marinate muna natin sa kalamansi mga tol bago natin to iihaw. Yan na. Maliban sa pagbibinta nila ng buhay na hito, meron din silang pwesto na ihawan ng mga hito mga kaparmers. Yung mga hindi nabibinta ng mga oversize, yung mga malalaki, ginagawa nilang grilled hito at binibinta naman nila ng 120 yung mas maliit. Pero yung pinakamalaki, maabot po yan ng 150. Ang galing ng kanilang diskarte mga kaparmers. Kaya kung papasok tayo sa farming business, kailangan magaling tayo mag-market. Kailangan marunong tayo gumawa ng paraan papaano natin maibibinta yung ating mga produkto. Katulad yung ginagawa ni sir. Hindi man maibinta kasi mga oversize, nagawan nila ng paraan at ang ganda ng presyuhan. 120 to 150 ang bawat isa. Panalong presyo na yon mga kaparmers at napakarami pa rin ang bumibili. Pangpulutan, pang-ulam at kahit anong okasyon pwede ito mga kaparmers. So paano mga kaparmers? Pinasilip ko lang sa inyo ang hito farming nila sir. Baka magkaroon kayo ng idea at baka mapusuan nyo. Pwede mo rin itong pasukin bilang isang negosyo sa farming business. Yun lang mga kaparmers. Maraming salamat.